pinapawisan na. Parang nakikita mo pa lang yung mga focus ng player sa camera. Yung nakaganon lang sa cellphone. Oo. Parang ang intense ah. Parang, Ikaw na mismo yung papawisan eh. parang nakakabigay yung katahimikan ah. Ay. The silence is silencing. Tama naman. Tama naman eh. Tama, the silence is too loud. Yan. Parang si ano ah. Sino ba yun? Sino yun? Basta yung sikat sa TikTok, yung si Taylor Swift yun, di ba yung kanta? Hindi ko alam. Di mo alam yung anong trend na yun. Hindi ko alam yun, boss. Pero ang alam ng Aragyo kahit na wala ka na namang assassin dito, James Pang. Huwag yun nga yung paglaruin ng assassin si Kuya James. Nag-Roger siya kanina, ngayon ano pa kaya yung gagamitin niya? Parang yung Julian pwede. Yung Julian pwede, oo. agad. Kunin agad nila kung gusto nila. Tapos ito, no bundling to. No bundling pa din to. In no ban Roger na yan. Baka iban yung Julian. Ay, nakikita din pala natin sila no sa seryosong seryoso. Oo nga eh. It's time. The silence is silencing. Ayan na, yung mga pagtok-tok ng ballpen na gano'n ni Coach Pau. Julian to. Feeling ko Julian ban to. Kasi knowing Tas na wala Nolan ng sila. link. Oo. Hindi. Arit! Arit ni Shizu. Okay. Ah, That it's makes either sense. Nolan. Nag-Nolan na ba sila kanina? Hindi pa. Yung Nolan or pag tinanggal mo yung link, Nolan. Nolan sila. Kasi bawal na rin mag-link to. Oo, So bawal na rin. mag-Nolan Oo. talaga sila. Kasi yung Julian yung inaabatan natin kasi pwede pang gamitin ni James Pangs yung Julian. Technically, pwede niyang i-lock in for their first two picks. Actually, ganda nun, nung pag-ban ng Harit. Kasi kanina nakita natin, puro ban para kay James Banks eh. Oo. So now, mas mapapaisip sila, Coach Pacbets, ano yung kukunin natin? Ano yung tatanggalin natin dito? Ling ba? Nolan ba? Pwede naman na yung Nolan. Ling pa rin. Ling pa din. Ling pa rin. So, pwedeng mag-first pick Nolan dito ang RRQ. Oo. Itatrap nila yung Nolan and wala na nga lang silang Ruby din pala tsaka Edith, no? Wala na nga, Oo. no? So, May Arlot. May Phobius. Arlot. Dito ang Lazy and Phobius. Arlot and Phobius nga yung pwedeng gamitin ni Ter. May CC din actually. Oo nga. Ito yung gusto ko sa Global Ban eh. Parang pati yung casters napapaisip, nagiging coaches na rin. May sarili ba tayong team dito? Wala naman eh, pero Dalawa yung ina-analyze natin, no? Parang naglalaro na rin tayo sa ngayon eh. tsaka parang dalawang team talaga yung kailangan mong i-consider. Definitely yan, Nolan for RQ Kaito, di nila papalampasin. Now Lazy Esports, Magsas ba si Kuya Chobi? actually meron silang Zaz na pwedeng gamitin. Plus, a possible their hero na by the moment, Arlot Zaz is a possibility. Or a Julian Zaz. Parang yung Julian, wag muna. Pwede pa naman mamaya kasi hindi naman nakukuha ng Julian. Oo. Not unless super greedy ni Coach Pau. Kahit pala yung Zas, hindi na muna. Oo, di ba? Kasi nag-Zas na dito yung RRQ. So, isip ng iba. Pwedeng XP hero na talaga. XP plus Jul. Di na rin talaga Julian. Wala na bang Prior. edit tong dalawa? Meron pa yung RRQ. Ay! Wow! Tigreal agad. Pero, okay, sige, well. Hindi mo naman ganun mapipigilan yung Tigreal. Uy! Mas pinili nilang mag-vex sana yung combo routine ng Implosion tsaka EG Boy. Which is a good way though. Mali-mali na tayo ng mga naiisip kasi ang hirap na talagang isipin ng mga iniisip ng mga coaches. May joy pa nga si James Pangs eh. Meron pa nga. Diba? So, if ever na hindi kukuha ang RRQ dito ng mga crowd control, lalabas at lalabas yun. Dahil pwede nilang i-last pick, knowing na may jungle naman na eh. Diba? May jungle na yung RRQ, so hindi natin kailangan makipag-ipitan ng hero doon. Ang dami naman ng nung season 2, season 3, may mga Bane. May Bane. Diba? May mga Martis. Teresa ni Ferds. Hero ni Ferds. Mga tiristang nagnanakaw ng turtle kahit yung lason lang yung meron. Valentina. Ano ba yan ni Kapitan? Nasa Maharlika pa lang yan. Yan na yung mga heroes niyan eh. Tapos, okay. So, that makes sense. Pwedeng samahan pa ng isang massive na roamer. Possible. Eh, yung Joe At so ni Oo. Kuya X Nova. Baka kasi hindi pansinin ng Lazy Esports. Baka kunin Ayan na nga. yung Joy. Ayan na yung Joy. So, that opens a show possibility for RQ Kaito kung hindi ibaban ng Lazy. Pero feel ko ibaban. Feeling ko rin eh. Tatanggalin eh.
hero ni CY at hero na lang naman ni Xnova yung mga isipin nila. And pwedeng dito din tayo makita nung ban ng Kaja ulit. Oo. Kaja tapos Show, yung ban ng Lazy. So mapipilitan mag-Franco ulit si Si- Kuya Nova. Pero parang ang hirap na nung Franco based dun sa lineup nila as of now. Kasi si Ferds na lang yung magiging taga-frontline. Plus, Oo. hindi naman ganun kabulas yung mid lane nila. Pero naisip ko, okay, Minotaur yung mas naisip na roam na tanggalin. Kasi yung Franco, mapapataas mo rin yung hitbox through the Astral Echo. So parang combo-combo, Oo. no? Which is, nakita na rin natin yung combo pala ng Tirisla and sino Ng to? Novaria. Novaria. Oo Nitong nga. dalawang to. Kasi actually before, nakikita natin din yung Franco Chuka connection ng RRQ. Pero now kasi since meron naman silang pampataas or pampalaki ng hitbox, mas okay yung mga yung mga crowd control heroes eh. And ganda ng respeto nila no kay Der talaga dito. Oo. Alam kasi natin din kung ano na yung parang improvement sa galaw ni Der na once Der is there, Der can make a play. Tama naman. Kaya nga siya nandyan eh. Kasi nga there is there eh. And- Hoy! Iniisip ko pa lang na kapag nakalusot yan, if ever hindi man Nathan ban, show Nathan na yung kukunin ng RRQ. Sure. Eh kaso, mas pinili nilang tanggalin yung Nathan ni CY. Ang matitira kay CY na hero would be a Claude. Which is not that good enough. Nagkari na ba? Wala si Shizu hindi pa, no? Si Shizu hindi pa nagkakari. Lunox tsaka Nathan. Para po sa mga kapapasok lang at hindi po nakasubaybay pa sa MDL, yung mga nakikita nyo po sa ilalim, yan po yung mga heroes na ginamit na ng mga teams and players natin from game number 1 and game number 2. At yung mga yan, additional bans for this game. Pili ko XP, ang hero muna ang unahin, tapos may Brunong itatago. Or Melissa. Kaso parang yung Melissa, hindi pa rin okay sa Hindi pa rin okay sa Nolan Tirisla. Sa Novaria. Novaria. Kasi abot pa rin. Pero ang idea na lang sa Melissa siguro, para hindi ikaw yung targetin ni Ferds. Kasi delikado ka pa rin naman talaga kapag madali kang mahuhuli ng Tirisla. And also, for RRQ, Cho is good. What? Still, I guess. What if X Novaria na to? Yung mga season 2 heroes nila eh. Wala, oo nga. Tapos biglang mag-Valentina. Pero Masyadong I doubt. greedy. I Oo. doubt din naman kasi ang hirap din mag-frontline. Pero draft pa lang, no? Ganda na Okay. nakita natin. Claude. Claude is there. Cho is a possibility. Magulit ka mag-Atlas yan. Pero hindi malabo yung yung suppress hero nila dito. Okay, Ruby. Mas okay din, sa totoo lang, para hindi lang isa yung ma-set-upan nila dito. For Lazy, ano yung Moskov kaya? Natanggal na ba yung Moskov sa meta? Kasi parang hindi na siya pinapansin for now, for this week. Parang more on nag-hero mastery ang mga people ngayon this week Oo nga, no? Bruno? Kari. Kari pa rin. Tatapatan nila yung late game potential ng Claude even though there is no really someone na iba-burst down ang Kari. Na-excite na akong manood. Kasi draft pa lang yung utakan ng dalawang team. The brain is braining para sa mga coaches eh. Excited na akong makita at manood. Sit back and relax kaya. Kaso kailangan ng kailangan nating ihatid tong action eh. Pero kayo sa mga nanonood dyan, comment nyo sa baba sino sa tingin nyong mananalo for this game number 3. Mananalo ba ang Lazy Esports at sila ang kauna-unahang makakapagtumba sa kaharian ng RQ Kaito or magpapatuloy ang streak, ang dinastiya ng RRQ for this series? Kala ko sa'yo for this year na eh. Kasi buong taon na eh. Pero technically, ito na nga ba ang oras ng Lazy Esports na sugata ng mga hari? Tingnan natin. O maghahari pa rin ang kaharian? This time, Xnova ay pinoprotektahan na si Dangero. Kailangan niya na. Gusto ko din itong ginagawa agad nila, Kuya Keke. Parang, alam mo yon, pinaparamdam nila sa RRQ na kami pa rin dapat yung hawak ng control. And that is something what I love dun sa nagiging lineup or sa nagiging combo ng Lazy Esports
from the previous games din nila. Yung tapang nung mga players na to, parang gusto nilang sila yung umaaura dun sa kalaban. Labanan pa lang ng ng Little Wanderer, nagkakapulahan na yung mga buhay. Saka isa pang nagpaganda pala sa Novaria pick ni Mingguin, malayo pa lang nakaka-poke na siya. Pero ito may ginagawa ni Chobskirt. Hindi niya pinapakuha ng minions, pinaharangan pa niya yung Astral Recall. Ganun katindi ngayon. Yung mga mechanics ng mga players natin. Imagine, no, parang hindi siya natatakot dun sa kampiyon. Dun sa kapitan ng kampiyon. Talagang pinapakita ng Lazy Esports na dapat lamang kami, dapat mas maangas kami dito. Mukhang yung giggle nila from the previous seasons na talagang ipakita yung lakas nila, unti-unti na talagang mas nadadagdagan pa. And masasabi ko lang din na for this season, parang eto na rin yata yung pinakamalakas nilang lineup. Sabi nga ni John Pelay, hashtag Lazy Esports 21, palo si James Punks. Hanggang ngayon, makakaasa tayo ng pagkapalo niyan dahil naka-joy. Wag lang malulungkot yung joy ni James Punks, pero sabi naman ni Rizky Pratama, go RRQ, Kaito win, 2-1, hashtag Viva RRQ. Tuloy lang sa pagsuporta at tuloy lang sa pag-group up. Gan-aga nung focus na pinoprovide ni Ferds. Mapipilitan lumayo si KK Dot, Glorious Pathway in at hindi na nga. Makakalapit ba sila Kuya James Punks? Yung pagsayaw niya doon, on beats, on point, pero hindi on point yung pagsilip nila sa turtle. Talagang binurst down na rin yun ng RRQ Kaito nung nakita na, okay, nag-report si X-Nova at si Ferds, malayo pa, di ko napapalamitin. Hati na yung turtle. Mismong dun sa gold crab, men. Nagkakagalawan, nagkakamicroan eh. Partida ginamitan ni CY ng Blazing Duet para mapalayo si Shizu. Pero Shizu don't mind. Kasi kaya naman daw niyang ilasit. Yung mga ganun pa lang, boss, parang na-expect ko na. Nababagyuhin tayo dito sa Land of Dawn. Ibang klase yung, ano pa lang to mga trailer pa lang ng, trailer pa lang ng action. Sakit! Ay! Ganda nung flicker hatak! Sabay hain sa kakampi. First blood secured para sa kaharian. Ngayon si Shizu, mukhang napipilitan umuwi. Nakakaramdam na nandyan ang peligro. Napadash doon. 4 na miyembro ang sasalubong. X-Nova dives in. Mukhang mabubuhay pa rin siya, pero si Shizu hindi na nga yata. Nandyan yung flicker ni Chobskirt. Nakapatay sila dito ng isa 1-for-1 pero successful ang RRQ sa pagpatay sa gold laner ng Lazy Esports. Talagang commit kung commit. Lahat ibabato. And speaking of bato, yung mga jolin ni Kapitan Sa medyo purple, delikado. Sa purple, may ginagawa si James Punks. Oh, burst down para kay James Punks. Mukhang hindi na yata patatakasin pa. Nandun yung Glorious Pathway. Hindi nga, kahit papano, hindi nga nakatulong yung Glorious Pathway, pero ganoon katindi yung Lazy. Sige pre, itatry kong gawin lahat para tulungan ka. Kung hindi man kita matulungan, at least I tried. It's the thought that counts. Sabi naman ni Der, pre, sinubukan ko kahit walang nangyari. Pero, ginalawan ni Kuya James. Nabuhay pa rin eh. Tatlo yun, min! Lahat ng control ginawa. Pinul commit na ng RRQ Kaito. Ang sabi ni Kuya James, bye-bye! Babay talaga. Walang purple din ngayon. Si Kuya Dengero. Ganda ng pwesto ni KK Dot. Pwedeng mag-set up. Ahay! Isa, dalawa, yung mahuli. Lapag na naman ng Glorious Pathway. Sabay lapag din ng Easy Boy. At mukhang nandun na rin naman yung hatak James! counterplay. Pero ito na yung pagkanta ni Kuya James. Dun sa likuran, hindi pa enough yung damage. X-Nova, mabubuhay pa rin. Together with Ferds. Hindi sila namamatay. Sa dami nang nangyari, walang namatay doon. Kapiso na nga lang yung buhay ni X-Nova pero nakatakas pa rin yun. Bakit hindi nung pinapakita sa atin ng dalawang to at ngayon yung Turtle, buhay na buhay pa rin. Wala pa rin makakapag-secure ng pwesto nila sa may bandang Turtle kasi kahit nauna dyan yung Lazy, alam nila na ang RRQ lalaban din yan. Okay, teka lang. Kumakalma si Kekedan. Maganda na naman yung pwesto. Isang tulak, Glorious Pathway na rin. Malaki der, nagsimula na ang laban. Tinutungan dun si X-Nova. Retrihan lang yung laban. Nandun yung implosion sa tatlo. At mukhang kaya nilang i-burst down kahit pag penalty zone ka first.
kami ang magiging wild ngayon. 3 kills plus a turtle on the hands of Lazy Esports. The super play! Implosion sa tatlo, may revitalize pang tigbalang na nakatayo, tapos may sumasayaw-sayaw na batang malikot. Lahat na ginagawa ng Lazy Esports, and that's a good take for Lazy Esports. Lamang sila ngayon. Is this gonna be it? Kung ikaw ay supporters ng dalawang to, makikita mo naman talaga yung higil nila pero mas nangingibabaw yung lakas ng Lazy Esports right now. And for RRQ, I might say, ilang beses naman na sila nasa ganitong sitwasyon. Ilang beses na natin silang nakitang naku-corner. Ilang beses nang yung kalahati ng katawan nila nasa bangin. Pero nakakabangon at nakakabawi pa rin now on the gold lane. Sumusubok si Shizu na i-take down na yung turret, pero unfortunately handa ang RQ Kaito. Nandun si Nova, si X-Nova, si CY may conceal mula kay X-Nova. Narinig yun ng mga miyembro ng Lazy, kaya yung peso ni Kikidot, binitawan niya muna eh. Yung isang brush doon kasi alam niya na baka mag-group up na naman yung mga miyembro dito ng RRQ Kaito. Lazy, they are being disciplined right now. As in, gusto lang nilang hawakan at i-control yung sa may riverside. Ayaw nilang palabasin ng RRQ Kaito. Pakiramdaman lang, sinong mauna, sinong mainip, pwedeng matalo. Pero for Lazy Esports, sila yung nagsisimula ng laban, sila yung nananalo. Yun na nga ba ang storya? Kailangan ba talaga lagi sila yung magsimula? Kailangan ba talaga lagi sila yung mag-initiate? Dahil for the rest of this game, maaaring magbago kapag nakapag-items na ang mga members ng RRQ Kaito. Now, there is just there, roaming around. Napakita lang niya yung sarili niya doon. Sa baba din, nandyan din yung ilang miyembro talaga ng Lazy Esports. Paulit-ulit nilang tinatry aurahan ang defending champs na RRQ. Now that the turtle is up, ganda nung pwesto dito si Dengero. Baka alam din naman yan ng mga kupunan at miyembro ng Lazy Esports. Nandun yung vision na magagaling mula kay Kapitan Minguin, pero hindi pa nila ipipilit yung Lord. Binaburst down, hinahawakan Dengero, ng Lazy. Sa baba, nandun si CY. Nasilip ni Kikidot kung nasaan si Dengero. At mukhang ito na yata yung go signal. Nandiyan na naman yung Glorious Pathway. Hahanap na naman na makukutungan. And that is the go signal para i-burst ng Lazy Esports yung turtle. Hindi pa naman nila nasa-secure pero I doubt makakalaban pa ang RRQ. Nung nakita rin nila na ganun na ulit yung sistema, may Glorious Pathway, dun sila nadali kanina, binitawan ng RRQ Kaito, di kanila na. Sa kanya na yung turtle. At sabi nga ng madla, sabi ni Richard, grabe talagang bakbakan ng labanan. Sarap manood. Grabe! Grabe talaga, boss. Sa sobrang grabe, ang dami mo ring sinabing grabe. At grabe naman kasi. Grabe nga kasi. Ganun na yun eh. Wala nang ibang word na makakapag-describe sa laban na to, kundi grabe. Grabe talaga. Yung nakikita nating galawan nitong dalawang to. Yung trades na ginawa doon ng RRQ, sa inyo na yung turtle, basta si CY nakakapag-farm doon sa baba. Which is now, Lazy, ganun din yung ginawa nila. Pinagpa-farm din nila si Kuya Shizu. Tara Shizu, bawian natin doon sa bottom lane. Diba? Winter Crown, again, for Chovy, available as of this moment. So definitely, mas mahihirapan na naman ng RRQ na patayin dito yung Vexana naman ni Chovy. Outplays after outplays, pwede nating matunghayan at makita. And no wonder if ang RRQ kahit ay ipapondo rin sa mga ganong klaseng item dahil kailangan din nila actually yung para ma-evade yung mga setup na gagawin ng Lazy Esports and also yung damage output ni James Punks. 1-0-2 for this Joy. Considering na may control na ang RRQ Kaito, nandyan si X-Nova, nandyan si Ferds. Pero nasaan yung control kapag nandyan na si James Punks? Na-waste na, na-burn na ng ibang miyembro ng Lazy Esports. Actually, wala din palang pambigil, no, kay Kuya James Punks dito. Nandyan si X-Nova. Oo, pero parang pumapasok naman si Kuya James pag wala si Kuya Nova dito. So, alam mo yon, alam nila kung kailan sila papasok sa teamfights, kung kailan nila i-burst or gagamitin yung resources nila. And ito din yung nakikita natin na kapag nakaling Hayabusa si James Punks or even the other junglers, Splitters. lagi silang mag-isa tapos yung apat, yun yung sama-sama. For RRQ, ngayon, mukhang kailangan din nilang magsama-sama. May Lord na sisimulan ang Lazy Esports. Hinaantay ko na nga lang yung Glorious Pathway kasi pag nilapag yun ni Kuya Der, that is the go signal na naman para dito sa Lazy Esports. Yun na yung simula ng bakbakan.
Ngayon, alam naman namin hindi nyo pa wala, hindi nyo sisimulan nyo yan, bibitawan nyo lang din. Binibait nyo lang eh. Oo, binibait nyo lang. Pag nilapag na yung Glorious Pathway, doon na yun. Yun na. Simula. Kaso nga lang, iba yung plano. May conceal dito. Napunsil, hindi na yata kailangan gamitin yung Glorious Pathway. Nandun yung implosion Implosion! sa tatlo. May placing duet. Pero hindi yata kakayanin. Nandun yung hatak ni X-Nova. Teka, At mukhang side, mauubos no, sila pa isa-isa. Si Kapitan Mingwin na lang ang natitira. Lazy Esports, kumpleto pa silang 5. Wala man lang namatay. Yes, onti ang mga buhay. Pero hindi kayang tuluyan ng RRQ Kaito ang Lazy Esports. My Lord, sa baba. Mabubuhay naman si X-Nova, si Ferds, si Denjiro at si Sai in less than 10 seconds. Pero ang tanong, kaya ba nilang sumabay? Yan yung aabangan natin kasi ganda nung conceal. Yung pagkakalatag na naman nung Glorious Pathway. Again, that is the go signal. And ito yung replay. Tingnan mo, parang akala mo naglag si Kuya Der na bigla-biglang dumidiretso doon. Tapos nung nilatag yung Glorious Pathway, may kasunod na implosion mula sa Invisible. Nakikidat. And now, pantay yung tatlong lanes kahit papano. Pero, oy, ang ganda ng depensa pinapakita ng RRQ Kaito. Hindi nila hahayaan lumapit yung Lord doon sa may Glorious bandang ibaba. Pathway. Pero kung hindi nyo hahayaan, sige kami yung gagawa ng daan. Andun na naman yung Glorious Pathway nila Kuya Der. Meron ding ilalatag na mini carpet dito ang RRQ kasi meron din naman silang Astral Echo. Pero alam na ng Lazy. Nagawa na natin yung trabaho natin kanina. Lamang ulit tayo sa defending champs. Kailangan nating panghawakan tong lead na to. Ang kinakailangan na lang, final blow. Close out na lang. End game na lang. At magsisimula lahat ng yan sa Glorious Pathway na naman. Yun na yung inaabangan ko eh. Yun na yung pinaka-hudyat ni Kuya Dem na tara na, go time. And bilang kapitan nga din ng Lazy Esports, parang yun na talaga yung pinaka-shot call nila. Okay, ako muna Vision Kapag nilatag ko na to, kaya kita, alam mo na. Parang hindi tayo nakakita ng follow-up dun sa highloss ni Der. Parang yun na yung kasalanan ng Yun na kakampi. yung mali eh. Yun na yung mali eh. Pag walang sumunod, pre, ba't naman di ka pumunta? Boss, ilang beses natin, pang-apat na beses na itong gagawin natin, oh. Eh kaso lang, medyo kinakapos din actually ang damage ng RRQ Kaito. Nakita naman natin, ang ganda nung crowd control sila dito, penalty zone, hatak ni X-Nova. Unfortunately, wala sila nung AOE damage, unlike sa members ng Lazy Esports. Yes, nandyan si CY. Ang kaso lang, parang hindi pa enough yung Trinity items na meron sa dito. Pa-Winter Crown siya, if I'm not mistaken. So that, okay, Winter Crown na nga siya. So that would provide survivability dito sa laban. Pwede niyang ipop yan habang nag-blazing duet. So technically, hindi siya matatarget ng ibang members ng Lazy Esports. Now, 17 seconds bago ang bagyo, ang bago ang Lord. Bumabagyo na, boss. Bumabagyo na pala. Bumabagyo na sa labas eh. Oo. Pero, iba na naman yung plano. Bagong iteration. Grabe naman, boss. Sige, kitat ko saan pumipwesto. Iteration yung sinabi mo, itinerary yung nasa isip ko kasi parang Pwede rin ganun eh. din naman eh. Ibang destinasyon yung gusto. At kapag ito nakita, Ay, maganda sana. Pero kapag ito hindi nakita, hindi magiging maganda yung sasapitin ng RRQ Kaito. Nako. Ganda nung pwesto ni Kekedat, ganda rin naman nung pwesto ni X-Nova. So counter the placement kung nasaan ba dito yung mga kalaban. but I think may idea. Okay, nagpakita na rin si X-Nova. Alam ni James Banks na may tao pa doon. Pero, hindi ba nagtataka ang RQ Kaito kung nasaan si Kekedat? Sinimulan na ni Der, ito na naman nag-implosion ng kaso lang wala na dun yung kalaban. May hatak si X-Nova. Hindi na ipipilit to ng Lazy Esports kasi alam nila nagkamali na sila. RRQ Kaito on the other hand, mukhang hindi rin naman muna mag-go. Mukhang reset muna. Woo! Ding, ding, ding! Time out muna. We're back to square one. Palitan ang pwesto. Pero si Denjiro nandun na naman Good anticipation mula doon sa manggagaling sa likod. Medyo kinakabahan ako sa mga ganun. Teka lang same pwesto ang meron ngayon si Kapitan Mingwin. Napahatak. Andiyan na yung hudyat! Napahatak na rin siya doon. So ito na yata talaga yung go signal ng Lazy Esports na i-go pero parang hindi muna. Okay. Nag-red light. Okay. Pag-iingat muli. Titigil muna.
Pero hindi sila tumitigil sa paghawak ng Lord. Kay Rat, nandun sa may bandang gilid. Ano Alam ba niya ni nang Kay wala Jero? ng tao doon kasi nandun na siya mismo. Ay! Nahatak! Pero nakaiwas si Kuya James. Nandun yung burst para kay Xnova, Burst para kay down! Ferds. May mortality na magpapop pero kaya pa rin nilang i-burst down. 2 members mula sa RRQ ang mawawala at kumpleto na naman ang Lazy Esports at hindi na naman makakakontest sa Lord ang RRQ Kaito. Less than 30 seconds bago mabuhay si Xnova at si Ferds. Pero onting segundo na lang, 10 segundo, lalabas na ang Lord for Lazy Esports. Can RRQ Kaito defend? Ito na nga ba ang kauna-unahang talo na manggagaling sa Lazy Esports. Masyadong mainit ang dalawang koponan. Okay. Mabubuhay, Umabot. kumpleto ang RRQ. Full on, all out, 5v5 MLBB action. Is this the end of the reigning kings? O may extend pa ang game into further? Ngayon, ang opensa ng Lazy ay magsisimula na. Inagapan na naman. Nandun na naman yung Glorious Pathway. Talagang implosion Implosion! sa dalawa. At mukhang mapaburst down. Wala na si CY. May penalty zone mula kay Ferds. Pero this is gonna be it. Lazy Esports ang kauna-unahang tatalo sa RRQ Kaito.